Good evening everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Heto na nga, ginabi na naman po tayo dahil paulit-ulit nating pinanood at pinakinggang mabuti yung naging talakayan at pag-uusap sa House of Representatives. Ito ay kaugnay sa maanumalyang flood control projects ng DPWH or Department of Public Works and Highway. Ayan, so kinakailangan kasi nating intindihing mabuti, pakinggang maigi yung mga pag-uusap, no, o talakayan, maging yung tanungan po, no, ng mga kongresista sa mga invited resource person. Dahil kinakailangan kasi nating maging mapanuri sa lahat ng bagay at pagkakataon, dahil alam naman po natin ang attitude at ang goal ng mga kongresistang ito. So ang kanila pong layunin ay i-link at ilipat, no, sa mga Duterte ang CC. So gagawa sila ng paraan para ma-highlights po nila yung sitwasyon, para ma-highlights po nila yung pagkakataon na kung saan ang iisipin ng mga bobong mga anti-Duterte ay totoo nga, panahon nga ni Duterte. So, ganun po kasi yung goal nitong mga anti-Duterte congressmen. Okay? So, syempre, yung mga anti-Duterte naman na supporters, ano na po yan? Given na po yan. Kaya, hindi po ako natutuwa. Ako po ay awang-awa dito sa mga anti-Duterte supporters. Kasi karamihan po sa kanila, hindi nakapag-aral, mahina po yung comprehension. Sorry to say, no, mga tanga po kasi sila, mga bobo po kasi sila, kasi hindi nga sila nakapag-aral. Karamihan po talaga ng mga anti-Duterte ay hindi po talaga nakakaintindi at mahina po yung kanilang comprehension. Kaya kung ano po yung marinig nila doon sa mga kongresista na kanilang pinaniniwalaan, ayun na lang, naniniwala na lang sila doon kasi hindi naman sila marunong mag-research. So yun po, kaya naaawa ako sa kanilang katangahan. Wala na kasing lunas yun kasi tanga na yun mag-aral man sila ng ilang beses, hindi na po kaya. So ayun na nga, kung paano hina-highlights ng mga kongresistang ito yung sitwasyon para mailipat at kumbaga isipin nga na Duterte nga ang may kasalanan. Ang tanong po ni Congressman Benny Abante, sino ang nag-assign sa'yo sa DPWH? Yan po ay tanong niya kay Henry Alcantara, kay Engineer Henry Alcantara. So, ang layunin kasi nito, kailangan nilang matrace kung kailan nag-umpisa yung pagiging corrupt nitong si Henry Alcantara. Okay? So, siyempre, ang isasagot ni Engineer Henry Alcantara ay ang dating DPWH Secretary po, si Mark Villar, Your Honor. So, kung iisipin mo, sinagot talaga ni Henry Alcantara yung tanong ni Congressman Benny Abante, 'di ba? Kasi sino ba naman ang mag-a-assign sa kanya? Sino ba yung appointing officer during that time? 'Di ba? So during that time, ang DPWH Secretary ay si Mark Villar. So sino yung pipirma ng promotion, 'di ba? Di si Mark Villar, alangan naman na pirmahan ito ni President Marcos, pirmahan ito ni Lucas Bersamin, 'di ba? Pirmahan ito ni Claire Castro, pirmahan ito ni Manuel Bonoan. During that time, President nga ay si Duterte, ang DPWH Secretary nga ay si Mark Villar. So therefore, si Mark Villar yung pipirma doon sa appointment ni Engineer Henry Alcantara. So yun lang yung highlights nila. Sa mga nagre-research, doon sa mga allied Duterte, doon sa mga naniniwala sa mga Duterte, alam ko nagre-research kayo, kasing talino nyo kasi ako Oo, matalino kasi ako, pilay lang ako, pero matalino talaga ako. So nag-research ako. So alam nyo ba na kung tatanungin po natin muli
No, kung ako po ang congressman, ang itatanong ko kay Engineer Henry Alcantara, Engineer, kailan ka ba na-promote bilang officer in charge ng Office of the Director ng Department of Public Works and Highway? Yes, director po, no? Regional Director. So, Assistant Regional Director, mas mataas po ito, no, sa pagiging sa pagiging District Engineer. So, sino po yung nag-promote sa iyo? Di malamang ang isasagot ni Henry Alcantara, si Secretary Manuel Bonoan po ng DPWH. Okay, so gusto niyo ng pruweba? Nandyan po sa picture. So, kitang-kita po dyan kung sino yung pumirma at nag-promote kay kay Engineer Alcantara bilang officer in charge OIC, no, ng Assistant Regional Director of the DPWH. So, yun nga, no? Alam nyo na, ha? So, ayun. Anyway, mga kaibigan, tingnan natin yung mga proyekto po na hinawakan o napanalunan ng Diskaya family. Ayan. So, ayan, si Senator Tito Soto na po ang nagsabi, mga kaibigan, na nung panahon po ni Duterte ay blacklisted po, no, ang mga kumpanya ni Diskaya, Sara Diskaya, at inaprubahan lamang po ito, binuhay lamang po ito yung prangkisa niya nito na pong panahon na kasalukuyan. So, yun po, panoorin natin, tingnan natin dito, guys. Malinaw po na binanggit dito ni Senator Tito Soto kung kailan muli binigyan ng lisensya ang mga kumpanya ni Sara Diskaya. Matindi, matindi. 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Diskaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. St. Timothy's pickup license was also renewed 2025 to 2027.